Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Nandito na, hawak namin yung mga materyales na galing sa iyo. Isang napakalalim na theological analysis to sa trono ng Diyos. Grabe, puno ng mga sipi mula sa Biblia at ang misyon natin ngayon, simple lang. Susubukan nating himayin itong mga imare, itong mga simbolo. Ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga pangitian ni na Daniel at Ezekiel? At ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos at sa pamamahala niya? Sige, simulan na natin. Oo, at ang ganda sa mga source na to, alam mo yun, ay kung paano niya kinonekta yung langit sa lupa. Parang may blueprint, di ba? Na yung tabernakulo sa lumang tipan, kumbaga, isang scale model lang siya para mas maintindihan natin. Titingnan natin kung paano yung mga bagay dito sa lupa nagiging anino lang ng mas malaking katotohanan sa langit. Hindi lang to usapang upuan. Ito'y tungkol sa buong operating system ng tatarungan at kapangyarihan ng Diyos. Wow, gusto ko yung scale model na analogy. Sige, umpisahan natin sa vision mismo. Kasi isa sa mga pinaka parang cinematic ay yung kay Propeta Daniel. Sa Daniel chapter 7, di ba? Dinescribe niya yung mga trono, tapos may isang persona, tinawag niyang matanda sa mga araw. Grabe yung description. Oo, napaka-vivid. Damit na puting-puti na parang snow, buhok na parang pinakamalinis na lana, tapos yung trono mismo, nagliliyab na apoy. May mga gulong pa na nag-aapoy. Parang eksena sa epic movie, no? Apoy, gulong, hindi ito yung static na imahe ng matanda na nakaupo lang. This is powerful. Pero ito yung interesting part. Sinasabi sa source mo na yung itsura ng matanda sa mga araw halos kamukha ng anak ng tao na nakita naman ni Apostol Juan sa pahayag. So, iisang tao lang ba sila? At yan nga yung unang misteryo na kailangan nating i-unpack. At ang mabilis na sagot ayon sa analysis ay hindi. Hindi sila isang persona. Ah, okay. Ang matanda sa mga araw, siya yung kumakatawan sa Diyos Ama. Yung eternal source. Ang anak ng tao naman na nakita ni Juan ay ang Diyos Anak. Okay, so magkaibang persona. Pero bakit halos pareho yung itsura? Medyo, alam mo yun, confusing. Magandang tanong yan. Dito pumapasok yung konsepto ng space-time na binabanggit sa notes, no? Sa labas ng universe natin, sa kawalang hanggan, pantay sila. Pero sa loob ng kwento natin, dito sa mundo, may pagkakaiba sa role nila. Ang anak, bilang si Jesus, voluntaryong nagpasakop sa ama para sa plano ng kaligtasan. Okay, gets. Kaya yung pagkakapareho ng itsura, hindi para sabihing iisa sila, kundi para ipakita na iisa ang kanilang divine nature, yung kabanalan at kapangyarihan nila. Pareho sila. At kailangan din nating tandaan, at ito'y napaka-critical, hindi literal na itsura ng Diyos yung nakita ng mga propeta. Ang nakita nila ay isang pangitin, isang vision. Isang aproksimasyon, kumbaga. Eksakto. Parang sinusubukan mong i-drawing yung 3D object sa 2D na papel. May mawawala talaga. Ang nakikita lang natin ay kung ano yung pinapahintulot ng Diyos. At bago pa man dumating si Jesus, madalas daw isang anghel ang kumakatawan sa presensya niya. Okay, malinaw yun. Hindi isang persona, pero isang nature. Makes sense. Ngayon, ilipat natin yung focus sa paligid ng trono. Kasi hindi lang naman yung matanda sa mga araw ang nandun, may mga nilalang. Tinatawag silang mga kerubin. Sila daw yung mga throne bearers, tagadala ng trono. Parang isang mobile command center, di ba? Na ang presensya ng Diyos, hindi static. Oo, a mobile throne. Pero ito na naman, parang may continuity error na naman sa description nila. Iba yung nakita ni Ezekiel sa nakita ni Juan. Ano nangyari doon? Tama yung obserbasyon mo. Classic puzzle yan eh. Kasi si Ezekiel, ang nakita niya, mga kerubin na may tig-apat na mukha. Apat na muka, bawat isa. Oo, bawat isa. Mukha ng kerubin, tao, leon at agila. Tapos 4 na pakpak. Ngayon, pagdating kay Juan sa pahayag, iba. 4 na magkakahiwalay na nilalang. Ah, so hindi na 4-in-1. Hindi na. Bawat isa may isa lang na mukha. May mukhang leon, may mukhang baka. At ang mas malaking pagkakaiba, 6 ang pakpak nila. 6. So anong paliwanag? Nag-upgrade ba sila? Well, may ilang posibleng paliwanag na binigay yung source mo. Isa, baka dahil sa angulo. Baka isang mukha lang yung kitang-kita ni Juan sa bawat isa. Pwede.
Pangalawa, baka talagang magkaibang vision ang pinakita sa kanila kasi may magkaibang mensahe na kailangan nilang matanggap. Okay. Pero may pangatlong teoryo na mas interesting para sa akin. Baka yung mga nakita ni Juan, hindi talaga kerubin. Baka mga serafin sila. Seraphine? Ibang klase ng anghel yun, di ba? Oo, sida kasi yung inilang narawan sa Biblia na may 6 na pakpak. So, baka ibang order of angels yung nasa paligid ng trono sa vision ni Juan. So baka yun yung sagot. Pero ano man sila, kerubin o seraphine? Eksakto. Ang pinakapunto, yung kanilang tungkulin. Walang tigil silang sumasamba, araw at gabi. Ang isinisigaw, banal, banal, banal. Sila yung mga tagapagbantay ng kabanalan ng Diyos. At yan yung role nila hindi lang sa langit, kundi pati sa earthly model. Okay, sige. So may nag-aapoy na trono, may mga anghel na may 6 na pakpak, pero ang pinaka-wild sa source mo ay may kopya pala ng lahat ng yan dito sa lupa, sa isang tolda lang. Paano nangyari yun? Dito napapasok yung tabernakulo. Itong buong istruktura na to, ayon sa analysis mo, ay isang anino. Isang 3D na talinghaga ng realidad sa itaas. Bawat parte may katumbas. Halimbawa, sa labas pa lang may altar of burnt offering. Dito sinusunog yung mga handog. Simbolo raw to ng Hades o impyerno. Grabe, yun agad ang sasalubong sa'yo. Lugar ng paghatol. Talaga. Tapos meron kang dagat-dagatang tanso, yung malaking hugasan. Simbolo naman to ng dagat na kristal sa harap ng trono sa langit. At pagpasok mo sa mismong tolda sa dakong banal, yun naman yung kalangitan ng mga anghel. Okay, parang naglalakbay ka papasok, no? Palapit ng palapit sa sentro. So ano yung nasa pinakagitna, yung pinaka-inner sanctum? Ang nasa pinakasentro sa loob ng pinakabanal na lugar ay yung kaba ng tipan. At yung takip nito, eto na yon, ang luklukan ng awa o mercy seat. Ito na yung mercy seat. Ito mismo yung direct representation ng trono ng Diyos dito sa lupa. May 2 kerubin na ginto sa magkabilang dulo, nakabuka yung pakpak parang nagbabantay. Teka, kung yan ang trono, napaka-importante siguro kung ano yung pundasyon niya, kung ano ang nasa ilalim, ano ba ang nasa loob ng kaban? Napakagandang tanong kasi dyan nakasalalay yung buong konsepto. Sa loob ng kaban, sa ilalim mismo ng luklukan ng awa, nandoon yung mga tapyas ng bato. Yung 10 utos. Ang 10 utos. So, parang sinasabi mo na ang trono ng Diyos, ang sentro ng kapangyarihan niya, ay literal na nakapatong sa kanyang batas? Eksakto! Yan ang argumento. Ang pundasyon ng pamamahala ng Diyos ay ang anyang matuwid na batas. Isang batas na, ayon sa source, ay batas ng pag-ibig at katarungan. Ang gobyerno niya ay hindi basta-basta. Nakaangkla yan sa kung sino siya. Okay, so kung ang luklukan ng awa ay simbolo ng trono ng Diyos, bakit parang nakakatakot siya lapitan? Sabi mismo sa source, ang paglapit sa trono ng may kasalanan ay kamatayan. Sandali, paanong naging luklukan ng awa ang isang bagay na nakakamatay? Parang ironic. At dyan mo makikita yung tensyon sa pagitan ng awa at katarungan ng Diyos. Laging magkasama yan. Ang trono ay lugar ng awa, pero lugar din ng perpektong katarungan. Kasi ang kasalanan, ano ba yon? Paglabag sa batas. At dahil yung batas ang pundasyon ng trono, pag lumapit kang may kasalanan, parang niyuyurakan mo yung mismong pundasyon ng gobyerno ng Diyos. So para mong sinabi na papasok ka sa Korte Suprema habang pinupunit mo yung Constitution? Imposible. The system itself will reject you. Perfect analogy yan. Kaya kailangan hatulan ang kasalanan. At dito bumabalik yung importansya ng altar sa labas. Yung apoy sa altar ay para sa paghatol. At may isang mabigat na punto yung source mo dito. Tayong mga makasalanan, ang nararapat sa atin ay mapunta sa apoy na yun kasama ni Satanas. Yun ang hustisya na hinihingi ng kabanalan ng Diyos. Ang bigat niyan. Grabe. So ang dapat sa atin ay yung apoy ng paghatol. Pero alam natin na may nagbago sa kwento. May pag-asa. At lahat yan dahil kay Jesus. Paano niya binago ang buong equation? Dito na kumukonekta lahat.
Si Jesus ang naging perfectong handok sa altar na yon. Yung pag-aalay niya ng sarili sa krus, siya yung sumalo sa lahat ng hinihingi ng katarungan. Siya yung tumayo sa pagitan natin at ng apoy. Oo. Dahil doon, para sa mga naniniwala sa kanya, yung apoy ng paghatol naging apoy ng kaligtasan. Tinupok ng apoy si Jesus bilang handog, kaya yung mga taong konektado sa kanya hindi na kailangang dumaan doon. At may isa pang koneksyon, may isa pang altar sa loob, yung altar ng insenso. Yung usok ng insenso na umaakyat, simbolo yan ng mga panalangin. Panalangin ng mga tao? Partikular na, ayon sa source, panalangin ng mga martir na humihingi ng katarungan. At itong mga panalangin na to, umaakyat hanggang sa trono at nagiging mitya para sa huling paghuhukom. Sa huli, ang buong argumento ay si Jesus na mismo ang tunay na templo. Siya ang katuparan ng lahat ng aninong to. Siya ang tagapagmana ng otoridad ng trono. Nung dumating siya, parang yung langit na mismo ang bumaba sa lupa. Wow! Dahil sa kanya, yung dating nakamamatay na trono, naging trono ng biyaya, na pwede na nating lapitan, hindi na may takot, kundi may pagtitiwala. So, basically kung isummarize natin yan, mula sa isang nag-aapoy na cosmic throne sa langit, sa mga mahiwagang kirubin, hanggang sa kung paano ang isang simpleng tolda ay naging scale model ng buong pamamahala ng Diyos. At ang pinaka-takeaway ko dito, yung pamamahala na yon, hindi lang pala tungkol sa power. Nakabatay pala sa isang pundasyon na hindi natitinag, ang batas ng pag-ibig at katarungan. Yun na yun, ang pinaka-ideya ay ito. May katumbas, may anino dito sa mundo para tulungan tayong maintindihan yung mga bagay sa langit. At lahat ng simbolong to, yung tabernakulo, yung luklukan ng awa, yung apoy, yung insenso, lahat yan nakaturo sa iisang direksyon, sa isang persona. Kay Jesus. Kay Jesus, siya ang katuparan. Siya ang tulay na nagbibigay daan para makalapit tayo sa isang banal na Diyos. Hindi na dahil sa takot sa hatol, kundi dahil sa pag-asa sa biyaya. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong na pagnilayan. Paulit-ulit na binabanggit sa source na ang pundasyon ng trono ng Diyos, ang sentro ng kapangyarihan sa buong universe ay ang batas ng pag-ibig. Kung ang pag-ibig ang pinakapundasyon ng tunay na kapangyarihan, paano nito binabago yung pagtingin mo sa konsepto ng kapangyarihan sa sarili mong buhay, sa trabaho mo, sa pamilya at sa lipunang ginagalawan mo? Isang bagay na sulit pagnilayan.